Wala nga na naman pala akong magawa sa buhay kaya naman naisipan ko nga na sumama kay nanay para magkana ng patibong. At nakakatuwa nga dahil ang mga nahuli naming kuray ay matataba. Wala lang, share ko lang. Ay, lolo! So yun na nga guys, for today's video ay sasamahan ko nga pala si nanay sa pagkakabit ng patibong. Ari nga pala mga bata sa unahan, sila Yasian at Johan at saka yung mga pinsan ko. Kasama si Negro, papunta sila sa Kaingin. Wala lang, share ko lang. Si nanay nga pala ilang araw na nagkakabit ng patibong. At yung mga nahuhuli nga pala niyang kuray ay binebenta niya. Nga pala rin si nanay ay magulang ni mama. Yan nga pala ang pinagkakakitaan ni nanay kapag ganitong habagat. Pag hindi panguhuli ng kuray, pag-uuling o di kaya ay panguhuli ng similya ng bangos. Tapos kapag panahon naman ng kalmahin sa dagat, nahunguha rin siya ng balatan. Same lang kami ng hanap buhay. Pero sa ngayon hindi na ganyan ang hanap buhay namin. Kapag ganitong habagat, ang focus lang ni Papa ay sa palaisdaan. Pero hindi sa palaisdaan ko, sa palaisdaan ng amo niya. Si nanay nga pala ay wala ng asawa, solo na lang siya. Nga pala baka may mag-comment dyan, bakit Tabo di hindi mo nalang tulungan para hindi na siya maghanap buhay ng ganyan kasi matanda na. Siya po ay tinutulungan namin. Sanay lang talaga siya na magtrabaho, ayaw niya nakatunga nga lang siya sa bahay. Nga pala kapag magkakabit ka ng patibong tapos malaki yung kawayan at maliit yung butas na paglalagyan mo, syempre lalakihan mo yung butas. Pero iiwasan mo na malalaglagan ng lupa yung butas kasi hindi na yan lalabas. At saka nga pala hindi yan basta-basta na lang inasalpak. Lalagyan mo din siya ng lupa sa gilid para hindi siya maitulak ng kuray. At nga pala din sa amin, nilalagyan namin yan ng pain. Pinapainan namin ng niyog. Hindi lang masyado makita yung paglalagay ko kasi medyo malayo yung camera. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo. Nga pala yung ibang nagkakabit ng ganito, hindi nila nilalagyan ng pain. So bagay lumalabas naman talaga ang kuray sa butas kapag gabi. Kaya kahit hindi painan, may mahuhuli ka. Pero nilalagyan nga namin ng pain para siguradong may mahuhuli. Para sipagin silang lumabas at may pagkain ay. Sa ibang lugar nga pala hindi kinakain daw ang kuray at gawa ng kumakain nga daw yan ng jackpot. O ayaw nyo pa nun, jackpot na nga, inatanggihan nyo pa. Aba yan ang selan nyo naman. Pero yun na nga, yan na may nakadepende sa lugar na pagkakabitan mo ng patibong. Syempre, doon ka magkakabit sa lugar na alam mong malinis. Dini kasi sa pinagkakanaan namin, wala namang natai dito. At ari ay malapit sa palaisdaan. Nga pala baka sabihin ng iba, abay may galamay yan, nagagapang yan, hindi ka sigurado kung saan na yan nakapunta. Pero wari ko naman hindi niya mahanap ang CR namin. Nga pala nabanggit ko kanina na isa rin sa pinagkakaabalahan ni nanay ay pag-uuling. Pero linawin ko lang po sa inyo na ang inuuling ni nanay ay mga napulot laang niyang kahoy sa dalampasigan. O di kaya ay mga patay na nakahoy. Baka kasi isipin ng iba na nagpuputol kami ng puno. Masyado pa namang OA yung ibang tao. Nung nakaraan nga may nakita lang sa video ko na nabali lang ng kaunting sanga ng bakawan. Ayun, sobrang OA na. Galit na agad sa akin na para bang napakasama ko na agad na nilalang. Hoy, bakit parang nagagalit na naman ay ano? Pero yun na nga, mabalik tayo. Sa pagkakabit nga pala ng patibong, hindi yan basta may makitang butas ay salpak agad ng salpak. May tinitingnan nga pala kami dyan para malaman namin kung kuray ba yung laman ng butas o talimaras. Sa mga ganyang butas kasi hindi lang naman kuray ang laman, minsan ay talimaras. Yung ganito. Para malaman namin kung yan ay kuray, titingnan namin yung dumi nila. Sa labas ng butas meron nun. Hindi ko lang maipakita sa inyo kasi nga nawala yung ibang video ko. Na-delete ata. Ay hindi naman ako makakuha ngayon ng bagong video kasi nga gabi ako nagbo-voice over. Pero yun na nga ang palatandaan namin doon, kapag tuwid daw yung dumi, yun ay kuray. Kapag medyo baluktot, yun ay talimaras. O diba, sari-sari na lang talaga. Pero tunay po yun, ganun nga daw sabi ni nanay. Nga pala may naalala akong tanong. Paano daw kung halimbawa ay ahas pala yung laman ng butas? Dati ko na rin kasi itong na-content. At may nabasa nga akong comment na ganun. Hindi ko alam kung paano i-explain, pero kapag naman kasi yung butas ay may lamang crab, hindi naman yun papasukan ng ahas. Ay kapag naman yung butas ay walang kahag at saka dumi, hindi namin kinakabitan kasi alam naming walang laman yun. Nga pala doon sa mga nagsasabi bakit hindi kami gumawa ng hukay para hindi kami mahirapan sa tubig. Meron po ditong hukay, ayan po. Kaso nga lang dahil nga kami ay napapalibutan ng palaisdaan, dagat, ilog, ang tubig na lumalabas dyan ay maalat din. Sa katunayan, dalawa yung hukay na yan, kaso nga lang talaga ay maalat nga ang nalabas. So yun na nga, kinabukasan nga pala ginising ako ni nanay ng maaga at magpapandaw nga kami nung ikinabit namin patibong. Ang oras nga pala ngayon ay 6:00 ng umaga. Ngayon na nga lang pala ulit ako nakabangon na ganito kaaga. Maaga naman ako laging nagigising, kaya lang ay natutulog ulit. Kadalasan kasi bumabangon ako ay 9, 10 or 11. Minsan pa nga 12:00. Late kasi ako laging nakakatulog. Sa gabi kasi ako nagbo-voice over tapos gumagawa rin ako ng mga video pang affiliate. Tapos sa umaga, ayun, video pang vlog. So bali ito nga pala yung unang patibong na ikinabit namin. Ayan, may nahuli. Tapos aring pangalawa may huli din. Nga pala ganun rin buwan maganda magkabit ng patibong at saka manghuli ng mga crab kasi matataba sila ngayon. Lalo na kapag August. Ayon sa pag-aaral. Chares. Hindi, yun iba silang sa obserbasyon namin. Pero sabi nga ni Google, kung naghahanap ka talaga ng matatabang crab, ang pinakang peak season daw nila ay October hanggang January. Nga pala sa pagkakabit ng patibong, hindi naman laging may huli, minsan ay wala. At nga pala yung ginagamit ni nanay na patibong ay siya nga pala ang gumawa niya. Kaya kulay blue yan ay katig ng bangka namin. Abay kaya naman pala nawawala yung katig ng bangka namin. Ginawa ng patibong. Biro lang, yung katig kasi ng bangka namin ay sira na. Kaya ginawa na lang ni nanay na patibong. Nga pala ang kinabit namin patibong ay 13. Pero yung 4 ay walang nahuli. Ay nga pala mga nakatali na ito yung nahuli ni nanay kahapon. Iniipon nga pala niya yan at nilalako sa bayan. Ang pagtali nga pala din sa kuray ay iba kumpara sa katang. At saka buli nga din pala yung tinatali dito, hindi straw kasi nga madulas yung kanilang katawan. Hindi mo rin sila basta-basta matatalian na hawak mo lang sila. Dapat iipitin mo talaga ng paa kasi yan ay maligalig. At saka ang pagtali dyan, isasangat mo lang yung tali sa sipit nila kasi hindi pwede yung ipitin. Parang katulad sa katang na hindi na makakapanipit kapag nakatali kasi dudulas lang yung tali sa sipit. At saka nililiban yung tali din sa may galamay para hindi
dumulas yung tali. Nga pala nakidalot-dot din ako sa pagtali pero naibubuhol ko na nga bigla napatid aring buli. Ay, Lolo. At habang inaisip ko nga kung paano dadamputin, si nanay naman relax na relax habang nagtatali. At ganyan nga pala kaliligalig ang kuray, hindi katulad ng katang. Ang katang kasi kapag atalian mo kahit isang kamay lang yung hawak mo sa kanya, madali mo siyang matatalian para baga nahihirapan silang igalaw yung sipit nila. Nga pala ring mga kuray pinagsasama-sama ni nanay, pinaglalambit baga yung mga tali o katay kung tawagin din ni sa amin. Ang isang katay nga pala niyan ay 8 piraso, 200 pesos daw yun. Pero marami nga itong pinagsama-sama niya at padalalaang yan sa tita ko na nasa Valenzuela. Tapos magluluto nga rin pala ako at babayaran ko ito kay nanay. Dinobli ko na nga pala yung bayad at gawa ng hindi naman ako nakatulong sa kanya. Ako'y pasama-sama laang. Ang luto nga pala na gagawin ko dyan ay ginataan. Yan nga lang pala kadalasan ang luto namin sa ganyan. Minsan naman ay nilalaga lang namin. Pero kadalasan ay ginataan, nilalahokan namin ng gulay. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Prinsesa Kakatyan, AJ Istabilio, Cecil Takbad, Beryl Iban Rose Mapa, Gabriel Hankins, Namilin Kumatso, Jerlyn Caparida, Sam Samonte, Henry Hicanova, at kay Jane Pianga. Nga pala may nabasa akong comment nung nagpost nga ako nung nakaraan ng kuray. Sabi niya bakit daw ganun ang kuray din sa amin. Hindi daw itim ang taba. Kadalasan naman po sa mga kuray ay itim talaga ang taba kasi kumakain sila ng dahon. Dagtayo ng dahon. Kadalasan din kasi sa mga kuray kumakain sila ng ganito. Dampalit kung tawagin yan sa amin. Maraming ganyan din sa gilid ng palaisdaan. Kinukuha namin dati yan at pinapakain sa baboy, nilalaga. At ang katas nga niyan ay maitim. Yung mga nahuli naming kuray na hindi maitim ang taba, walang dampalit malapit sa kanilang butas at saka wala masyadong puno. Minsan kasi nagkakabit din kami ng patibong sa buhanginan. Dati may nag-message din sa akin, bumili nga daw sila ng kuray sa palengke tapos nang niluto nga daw nila, itim daw yung naging katas. Kaya tinapon daw nila. Hindi po yun madumi, ganun lang talaga ang taba ng kuray. Yun ay dagta ng mga dahon na kinakain nila. Paano ko nasabi? Kasi minsan nakikita po namin ng mga kuray may ngat-ngat na ganyan. Basta kapag maitim po ang taba, hindi po ibig sabihin ay madumi. Pero depende pa nga rin sa lugar na pagkakabitan ng patibong. Nga pala bigla ko lang naalala, para nga pala dun sa mga nakakakita sa akin sa personal. Kapag tinawag nyo ako at hindi agad ako lumingon o hindi ko po kayo pinansin, hindi po ibig sabihin nun ay ako'y suplada. Madalas po kasi lagi may pasak ang aking tenga. Lagi kasi ako naka-earpods kasi nga nag-edit ako lagi ng reels kapag naglalakad o di kaya minsan naman ay gusto ko talaga laging may music akong naririnig. Madalas may salpak ang tenga ko kapag mag-isa ako. Minsan nga kahit kasama ko sila Miss Line, may pasak pa rin ang tenga ko. Ewan ko ba, basta gusto ko laging may naririnig akong music. May nakarating kasi sa akin na ang suplada ko daw pala sa personal. Hindi ko daw sila pinansin kahit tinatawag daw nila ako. Nakaupo daw ako noon at nag-cellphone. Siguro nag-edit ako noon at saka may salpak na naman ang tenga. Kahit naman siguro sino maaasar kapag tinawag mo at hindi man lang nalingon. Pasensya na po, hindi ko lang talaga kayo narinig. Dapat kapag ganong bingi ay inasampiga. Yung pagkasampig ay, huy, tabudi, anong bingi mo? Kanina ka pa namin inatawag. Siguro dapat ganon. Hindi, yun na nga, pasensya na po at sa susunod ay isang earpods na lang ang gagamitin ko para naririnig ko kayo. Pero wag nyo naman ako asampigahin ha at masakit yun. Pero yun na nga, mabalik tayo, kaka-cellphone ko na, kalimutan ko na yung inaluto ko. At nakati na. Masarap sana yung medyo may konting sabaw pang kimi sa kanin. Pero wala na nga at nakati na eh. Paano tayo cellphone ang inauna? So yun na nga guys, kain po tayo. So yun lang, bye.